Magandang umaga mga kapatid. Bago ko simulan ang pagbabasa ng chapter 4, verse 11 to 19, meron na akong gustong ibigay sa inyong para pag-isipan. No? Sino nga ba ang naghahari sa iyong puso? Sana ay masagot natin yan sa umagang ito. At tutulungan tayo ng salita ng Diyos upang sagutin yan. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa Hosea chapter 4, verse 11 to 19. Nasa page 130 o 1330 yan ng Lumang Tipan. Babasahin ko lamang po. Ang kahalayan, alak at bagong alak ay nag-aalis ng pangunawa. Ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy, at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila, sapagkat iniligaw sila ng espiritu ng pagiging bayarang babae, at sila'y tumalikod sa kanilang Diyos upang maging bayarang babae. Sila'y naghahandog ng mga alay sa mga tuktok ng mga bundok, at nagsusunog ng kamanyang sa ilalim ng mga insina, ng mga alamo, ng mga roble, sapagkat ang lilim ng mga iyon ay mabuti. Kaya't ang inyong mga anak na babae ay naging bayarang babae, at ang inyong mga manugang na babae ay nangangalunya. Hindi ko parurusahan ng inyong mga anak na babae kapag sila'y naging bayarang babae, ni ang inyong mga manugang na babae kapag sila'y nangangalunya. Sapagkat ang mga lalaki mismo ay humahayo kasama ng mga bayarang babae, at sila'y naghahandog ng mga alay kasama ang mga bayarang babae sa templo. At ang bayang walang pangunawa ay mawawasak. Bagaman ikaw, o Israel, ay naging bayarang babae, huwag hayaang magkasala ang Juda. Huwag kayong pumunta sa Gilgal, ni sumumpa man sa Bethhaven. At huwag kayong sumumpa habang nabubuhay ang Panginoon, sapagkat ang Israel ay matigas ang ulo. Gaya ng isang guyang babae na matigas ang ulo, mapapakain ba ngayon sila ng Panginoon tulad ng batang tupa sa isang malawak na pastulan? Ang Ephraim ay nakisama sa mga Diyos-Diyosan. Hayaan niyo siya. Ang kanilang alak ay ubos. Nagpatuloy sila sa pagiging bayarang babae. Ang kanilang mga pinuno ay inibig na mabuti ang kahihiyan. Tinangay sila ng hangin sa kanyang mga pakpak, at sila'y mapapahiya dahil sa kanyang mga handog. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Patuloy niyo pong ibuhos sa amin ang kaalaman ng inyong salita, Panginoon. At ngayong umagang ito, tulungan niyo po kaming maunawa ng inyong salita, Panginoon, na ibinabahagi. Panginoon, tanggalin niyo po sa aming mga puso't isipan ang mga bagay na humaharang sa amin upang kami makapagsamba sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kaming maihayag lamang ang inyong salita at mapapurihan ang inyong pangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, dito sa parteng ito ng Hosea, sa maraming bahagi or interpretasyon tawag dito, translation ng Bible, yung Hosea 11 ay usually karugtong siya ng verse 10. Pero dito, sa ating translation ay kumbaga, hiwalay siya, ibang topic siya. Pero, regardless, kumbaga, itong Hosea verse 11 ay, kumbaga, nagsisilbing tulay sa pagitan ng paghahatol ng Diyos sa mga pare, dito sa verse 4 to 10, sa talain nga, at ng paghahatol niya sa buong bayan sa verse 12 to 19. So, matapos ngang ipakita ng Panginoon ang kabiguan ng mga pari na turuan ang bayan ng tamang pagkakilala sa Diyos,
ipinakita naman niya ang bunga ng kanilang kapabayaan. Ano? Ang mga pari, ang dapat sanang maging, kumbaga, tagapagturo ng kautusan. Sabi nga natin nung nakaraan na ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa halip ay kanilang itinakwil ang kaalaman ng Diyos. Ano? Pinabayaan ang kanyang kautusan at ginamit pa ang kasalanan ng bayan, kumbaga, para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Pinagkakitaan pa sila. Ano? Dahil dito, ang bayan ay unti-unting nalayo sa Panginoon. Kaya sinabi niya dito sa verse 11, ang kahalayan, alak at bagong alak ay nag-aalis ng pangunawa. Diba? Ito ang paulit-ulit na, kumbaga, ipinapakita ng kasulatan. Ano? Kapag ang puso ng tao ay humiwalay sa Diyos, hindi ito nananatiling walang laman. No? It's never empty. Palagi itong hahanap ng ibang sasambahin o hahanap ng ibang Diyos. Ang mga kaloob ng Diyos ay nagiging mas mahalaga kaysa sa Diyos na nagbibigay ng mga ito. Yung mga kasaganahan ay nagiging pagkamakasarili. No? Yung pansariling kasiyahan, yung pansariling pakiramdam ay nagiging Diyos-Diyosan. At ang relihiyon ay nagiging gawa ng tao sa halip na, kumbaga, ayon sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang verse 11 ang nagsisilbing susi sa buong susunod na bahagi ng kabanata from verse 12 to 19. So ipinapakita dito sa verse 12 to 19 na ni Hosea ang nakakalungkot na bunga ng pusong lumalayo sa Panginoon. Ano? Una, ang pagtanggi sa kaalaman ng Diyos ay humahantong sa pagsamba sa Diyos o idolatry. Ang idolatry ay, kumbaga, nagbubunga ng maling pagsamba. No? At ang maling pagsamba ay nagluluwal ng sexual na immoralidad at pagkabulok ng lipunan. Ang mga pinunong dapat sanay nangunguna o manguna sa kabanalan ay sila pang nangunguna sa kasamaan. Sa uli o panglima, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang hatol laban sa Israel sapagkat sila ay, kumbaga, lubusan ng nakakabit o lubusan ng kumapit sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa pag-aaral natin dito sa Hosea 12, verse 12 to 19, ay hindi lamang natin makikita ang kasalanan ng sinaunang Israel. Ano? Makikita rin natin ang panganib na kinakaharap ng bawat iglesia o individual at bawat mananampalataya sa tuwing ang salita ng Diyos ay napapalitan ng tradisyon ng tao, ng sariling kagustuhan, o ng mga bagay na higit nating minamahal kaysa Panginoon. No? Sapagkat ang pusong tumatalikod sa Diyos ay hindi kailanman nananatiling walang sinasamba. Lagi itong naghahanap ng ibang Panginoon. Lagi itong naghahanap ng luluhuran. So dito nga sa verse 12 to 14, makikita yung kamangmangan ng pagsamba sa Diyos. Ano? So matapos yung sabihin ni Hosea na yung pakikiapid, alak, bagong alak at ay nag-aalis ng puso, pinapakita niya naman ang bunga nito. Ano? Ang bayang tinawag ng Diyos na aking bayan ay hindi na humihingi ng patnubay sa Panginoon, kundi ang kanilang mga Diyos, kundi, kumbaga, sa mga Diyos-Diyosan na sila sumasangguni. Sa halip na magtiwala sa buhay na Diyos, humihingi sila ng payo sa isang piraso ng kahoy at sa kanilang mga tungkod. Makikita natin yan sa verse 12. Kumbaga, ito yung sukdula na kamangmangan ng pagsamba sa Diyos. Ano? Na sa halip sambahin ang buhay na Diyos,
ay sinasamba nila yung mga walang buhay o yung mga Diyos-Diyosan nila noon. Mas mabigat ang kanilang kasalanan sapagkat sila kumbaga ay ang bayang pinagkalooban ng tipan ng salita ng Diyos. So gaya ng sinabi nga, gaya nga ng kumbaga, ayon kay John Calvin na kumbaga, kung mas may dakilang pribilehiyo, mas mabigat din yung or mas mabigat na or kung mas dakila ang pribilehiyo, ay mas mabigat din ang pananagutan. Ang kanilang kumbaga pagsamba sa Diyos ay o sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang paglabag sa kautusan, kundi pagtaksil na rin sa Diyos na tumubo sa kanila, no? Sabi ni Hosea dito, sapagkat iniligaw sila ng espiritu ng pagiging bayarang babae, o sa ibang salin ay iniligaw ng espiritu ng pakikiapid, no? Hindi lamang ito tumutukoy sa sexual na kasalanan, kundi sa spiritual mismo na pagtataksil. Nang mahulog ang kanilang puso sa maling pagsamba, nawala rin ang kanilang kakayanang makinig sa Diyos. Tulad ng sinabi ni Pablo, basahin lang natin sa Roma 1 verse 22. So basahin ko na lang sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. Diba? Makikita ang bunga nito sa kanilang mga pagsamba sa mga burol at sa ilalim ng mga punong kahoy. Sabi dito sa verse 13, pinili nila ang paraang kumbaga gusto nila sa halip na ang paraang iniutos ng Diyos. No? So, ipinapaalala nito na ang tunay na pagsamba ay dapat nakabatay o nakabase sa salita ng Diyos at hindi sa kagustuhan ng tao. At makikita natin na ang maling pagsamba ay humahantong din sa moral na pagkabulok. Hindi lang ng katawan, maging ang spiritual. Ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagbunga ng sexual na immoralidad sa pagkasira mismo ng pamilya. Diba? At dito, makikita rin natin na sinabi ng Panginoon, at ang bayang walang pangunawa ay mawawasak. Diba? Ang ugat ng kanilang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman, kundi ang pagkawala ng tunay na pagkakilala sa Diyos. No? Ang pagsamba o ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang pagsamba sa ribulto. Ang anumang bagay na pumapalit sa Diyos bilang sentro ng ating puso, maging pera man yan, maging tagumpay, pamilya, kasiyahan, o kahit yung mga tradisyon na ating ginagawa o yung relihiyosong tradisyon ay nagiging form of idolatry. Kumbaga, ang puso ay laging sasamba sa isang Panginoon. Kaya nga, lagi nating sisiyasatin ang ating mga sarili, at ating laging tatanungin, sino bang sinasamba natin? Si Kristo ba? O may iba nang pumalit sa Kanya? Ayon pa rin kay John Calvin, sabi niya, man's nature, so to speak, is the perpetual factory of idols. So, it's either Christ or it's your idols. Si Kristo o ibang mga Diyos-Diyosan. Sa verse 15 to 16, sabi dito, bagaman ikaw, Israel, ay naging bayarang babae, huwag hayaang magkasala ang Juda.
Kumbaga, matapos na ipakita ng Diyos ang kasalanan ng Israel, dito, binanggit niya naman na ang Israel na dapat sana'y maging halimbawa ng katapatan at ay naging babala sa iba. Naging warning sila sa mga nakapaligid sa kanila. Sa halip na maging ilaw sa mga bansa, sila ay naging larawan ng pagsuway at kapahamakan. So kumbaga itong Israel, matagal na silang tumalikod sa tunay na pagsamba nung hindi na sila pumupunta sa tamang lugar na dapat pagsambahan. Nabanggit nga natin nung nakaraan, na dapat sila'y pumunta sa Jerusalem, ngunit kumbaga pinigilan sila at sila'y sumasamba na lamang sa Bethel at sa Dan. Bagamat nasa kanila ang templo at salita ng Diyos, unti-unti silang naaakit sa maling pagsamba. Ipinakita nito na ang kasalanan at maling pagsamba ay nakakahawa. At marirealize natin na, dapat nating marirealize na, kumbaga, walang iglesia o kapulungan ang ligtas sa mga kompromiso kung titigil ito sa pagbabantay, o sa pagtutok sa salita ng Diyos lamang. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta sa Gilgal ni sumumpa man sa Bethaven. Ito, kumbaga, yung Gilgal at Bethaven, ito yung mga lugar kung saan naging, kumbaga, isang idea or isang, ang tawag dito? Kumbaga, siya yung lugar kung saan naging, dito ay tinuli yung mga Israelita. Dito rin, nagkampo yung mga Israel nung panahon ng gera. Kumbaga, ito yung minsang nagpapaalala ng katapatan ng Diyos, ngunit ngayon ito ay naging sentro ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o idolatry. At tinawag pa nga ni Hosea na ang Bethel na Bethaven, kung saan ang ibig sabihin ay walang silbi o kawalang silbi. Ipinapaalala nito na ang isang tradisyon o lugar na minsan naging mabuti ay maaring masira kapag iniwan ang salita ng Diyos. Ang sukatan ng tunay na pagsamba ay hindi tradisyon, kundi kung ano ba ang kalooban ng Diyos. At patuloy natin yung nakikita sa ating kapaligiran, sa mga ibang mga simbahan, yung mga activities nila, di ba? Ano ba yung nakakapagbigay ng comfort sa kanilang mga puso, di ba? Yun yung nakikita natin sa kapaligiran natin, sa mga ibang mga churches, Ngunit yun ba ang kalooban ng Diyos? Yun ba ang dapat nating sundin? So dito nga, idinagdag pa ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong sumumpa habang nabubuhay ang Panginoon. Hindi maaaring sambahin ng Diyos, kumbaga, maaaring sinasamba mo ang Diyos tuwing linggo, ngunit pag Lunes hanggang Sabado, ang tanong, yung Diyos pa rin ba ng Biblia ang Diyos mo? Siya pa rin ba ang sinasamba mo sa mga araw na yun? Siya pa rin ba ang nasa puso mo kapag hindi linggo? Ang Diyos ay hindi kailanman nakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian sa ibang mga Diyos-Diyosan. Basahin na lang din natin sa Lucas chapter 16 verse 13. Bilang paalala na din sa atin. Ang sabi dito,
walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Diba? Meron nga tayong kasabihan sa Tagalog, yung huwag kang mamamangka sa dalawang ilog. Diba? Hindi mo naman kayang mamangka sa dalawang ilog eh. Sa verse 16, inilalarawan ng Israel bilang gaya ng isang guyang babae na matigas ang ulo. No? Kumbaga tumanggi silang magpasakop sa Panginoon, kaya hinayaan silang maranasan ang bunga ng kanilang katigasan. Ang kalayaang hinahanap nila ay nauwi sa kumbaga loneliness o pag-iisa at kapahamakan. No? Meron ng isang pastor, isa rin siyang pastol, nag-aalaga siya ng mga tupa, no? So, sinulat niya rin yung isang aklat na may pamagat na Shepherd's Looks at Psalms 23. So, nagbahagi siya na ang mga tupa ay madalas na naliligaw, hindi dahil bigla nilang nais iwan ng kawan, kundi dahil sa kanilang walang tigil na paghahanap ng mas maraming damo. No? Sabi niya doon. Sabi niya, habang kumakain sila, unti-unti silang lumalayo sa ligtas na pastulan at sa presensya ng pastol. Sa bawat pagsubo ng damo, mas lumalayo sila sa kawan hanggang sa isang sandali, pag-angat nila ng kanilang ulo, natatanto nila o nare-raise nila na sila ay nag-iisa na. Ang tupang nahiwalay sa kawan, sabi niya, ay nagiging madaling biktima ng mababangis na hayop. No? Wala itong kakayahang ipagtanggol ang sarili at ihirap itong makabalik sa pastol ng mag-isa. No? At ganito rin naman ang nangyayari sa buhay espiritual. Ano? Bihira ang taong lumalayo kay Kristo sa isang iglap lang. Diba? Kadalasan, mas nagsisimula ito sa maliliit na bagay, maliliit na kompromiso. Yung mga maliit na reklamo sa church, yung kumbaga pag-consider sa mga hindi naman maka-Diyos na pagsamba. Isang napabayaang panalangin, isang hindi na dinaluhang pagsamba, isang kasalanang paulit-ulit na kinukonsinte, no? Sa bawat maliit na hakbang palayo sa Panginoon, unti-unti tayong lumalayo sa Kanyang kalooban. At bago pa natin mamalayan, maaari na tayong nasa panganib ng espiritual na pagkaligaw. Kaya mahalaga na manatili tayong malapit sa ating mabuting pastol, ano? Si Kristo. Sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at gabay. At ang katiyakan ng kaligtasan, no? At sa Roma chapter 1 verse 24, sabi niya, hinayaan ng Diyos ang mga tao sa kanilang maruruming pagnanasa dahil pinili na nilang talikuran ang katotohanan. Diba? Ang mga babalang ito ay para sa iglesia rin natin ngayon. Ano? Hindi sapat ang tamang pangalan, tamang doktrina, o mahabang tradisyon kung wala namang patuloy na pagpapasakop sa salita ng Diyos. No? Ngunit, at palagi nating ding tatanungin sa ating mga sarili, sa ating patuloy na pagsasamba, may mga bahagi ba sa ating pagsamba o maging sa ating mga pamumuhay na hinubog na ng kultura at tradisyon kaysa kasulatan o katotohanan ng salita ng Diyos? Diba?
Ang ligtas na iglesia ay ang iglesyang nananatiling tapat kay Kristo at patuloy na nagpapasakop sa kanyang salita. No? Dito sa verse 17, mababasa din natin na ito'y kumbaga dinescribe as point of no return para sa kanila. Sabi dito, ang Ephraim ay nakisama sa mga Diyos-Diyosan, hayaan nyo sila o hayaan nyo siya. Hindi na ito babala kundi hatol. No? Matagal nang tinawag ng Diyos ang Israel sa pagsisisi. Ngunit paulit-ulit nilang tinanggihan ang kanyang salita. No? Kaya dumating ang panahon na hinayaan na sila ng Diyos sa landas na kanilang pinili. Ang salitang nakisama dito, yung paraan ng pamumuhay, ay nagpapakita ng malalim na pagka-alipin. No? Ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos ay napalitan ng matibay o makapit na pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Alam natin na ang kasalanan, paulit-ulit na kinukonsinti ay nagiging ugali na ito, nakakasanayan na natin. Parang hindi natin namamalayan, kumbaga isang example lang, merong mga sa amin, sa Mansalay o sa Mindoro, may mga tawag yung mga mangyan, no? Kasi yung mga yun, baga pag naglalakad sila, walang tsinelas, paakyat, pababa, hindi talaga sila nagtsinelas, kumbaga, kung pupunta ka sa bundok, alam natin na mabato doon, di ba? So, sa araw-araw nilang paglalakad, yung mga paa nila ay naging, kalyuhin na. Hindi na nila nararamdaman yung sakit ng mga bato na yon, ng mga natatapakan nila. Baga, nakasanayan na lang nila na naglalakad ng nakapaa na hindi nasasaktan dahil nga sa kalyo na namuo sa kanilang mga paa. So isa pa ring quotes na nanggaling din kay John Calvin, they could not be drawn from perverseness in which they had grown hardened. This is an alliance that cannot be broken. No? Dito binabanggit pa rin ni Hosea ang Ephraim sapagkat ito ang pangunahing lipi ng hilagang kaharian at naging sentro ng idolatry. Ang higit na pinagpala ay may higit ding pananagutan. Ang sabi nga natin kanina, no? Kaya nga, ang kanilang pagbagsak ay nagsilbing babala sa buong bayan. So makikita rin dito ang isang anyo ng paghatol ng Diyos. Ang hayaan ng tao sa kanilang piniling kasalanan. Ito rin yung pinapahayag ni Pablo sa kanyang sa sulat sa Roma. Sabi niya doon, baga ibinigay sila ng Diyos sa kanilang sariling pagnanasa. No? Hinayaan na sila ng Diyos. Ang isa sa pinakamabigat na hatol ay kapag hindi na pinapansin ng tao ang tinig ng Diyos at hinahayaan na lamang siyang sundan ang landas ng kanilang puso. No? Pag hinahayaan na sila sa kanilang kasalanan. Ang mga talatang ito ay isang panawagan na kailanman ay huwag nating ipagpapaliban ang pagsisisi. No? Sa tuwing naririnig natin ang salita ng Diyos at tayo kinukumbinsi ng ating kasalanan, iyon ay tanda ng kanyang biyaya.
kapag kinakausap pa tayo ng Diyos. Ngunit, kung paulit-ulit nating tinatanggihan ang kanyang tinig, maaring tumigas ang ating puso katulad ng kalyo sa ating mga paa. Kaya nga, basahin din natin yung Hebreo chapter 3 verse 15. Sabi niya dito, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng paghihimagsik. Kaya nga, habang tumatawag pa si Kristo, o habang tinatawag pa tayo ni Kristo, bukas pa ang pintuan ang kanyang awa. At dito naman sa verse 18, pinapakita ni Hosea ang lalim naman ng pagkabulok ng Israel. Ang kanilang alak ay ubos, nagpatuloy sila sa pagiging bayarang babae. Ang kanilang mga pinuno ay iniibig na mabuti ang kahihiyan. Hindi lamang ito larawan ng paglalasing sa alak, kundi isang bayang nalasing sa kasalanan. Nalunod na sila sa kanilang kasalanan. Hindi lang sila nasisiyahan sa paggawa ng masama, mas lalo pa nila itong hinahangad. Mas lalo pa nila itong ginugusto. Sabi dito, ang kanilang pagiging bayarang babae o ang kanilang pakikiapid ay tumutukoy sa kanilang espiritual na pagtataksil sa Diyos. Ang kasalanan na minsan naging pagpili, kumbaga nung una parang pinipili-pili lang nila. Sa kalaunan naging ugali na lang nila, Naging ugali na lang ito. Naging nakasanayan na lang. Ganito ang ginagawa ng kasalanan, Hindi kailanman ito nasisiyahan kung hindi ito ay hindi nakukontento, Kaya nga sabi sa 1 Peter verse 5 or chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kalagayan ng kanilang mga pinuno sa parteng ito. Ang kanilang mga pinuno ay inibig na na mabuti ang kahihiyan, sabi dito. Ang mga dapat sanang manguna sa katuwiran ay sila pang nanguna sa katiwalian. Ginamit nila ang kanilang katungkulan para sa pansariling kapakinabangan at hindi na nila ikinakahiya ang kanilang kasamaan. Ang bagay na dapat nilang ikihiya ay siya pa nilang minamahal. Kaya nga kapag ang mga pinuno o ang mga leaders ay tumatalikod sa Diyos, mabilis ding nasisira ang buong bayan. Ang pagbagsak ng Israel, hindi lamang bunga ng kasalanan ng iilang tao, kundi ang katiwaliang umabot hanggang sa mga namumuno. Talatang ito, kumbaga, ay nagpapaalala sa iglesia at sa bawat Kristiyano. Ang pagkabulok ay nagsisimula kapag nawawala ang takot sa Diyos. At kapag ang sariling kapakinabangan o ang sariling kagustuhan ay mas mahalaga kaysa katotohanan ng Diyos. Kaya't siyasatin natin ng ating mga puso. Meron ba tayong mga kasalanan na hindi natin ikinakahiya? Unti-unti nating tinatanggap. At ang mas malala ay pinagmamalaki pa natin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa lipunan, kundi sa pusong nagpapasakop kay Kristo. Siya ang dakilang pastol na namumuno ng may kabanalan at katuwiran. Dito sa verse 19, dito makikita natin ang makapangyarihang larawan ng paghahatol.
Sabi dito, tinangay sila ng hangin sa kanyang mga pakpak at sila'y mapapahiya dahil sa kanilang handog. Ang paglalakbay ng Israel ay nagsimula sa pagtatanggi, sa pagkakilala sa Diyos, at natapos nga sa paghatol. No? Ang kasalanan ng kanilang inibig ay nagbunga ng kanilang kahihiyan. Dito, ang larawan ng hangin ay nagpapakita ng, kumbaga, biglaan at hindi mapigilang paghatol ng Diyos. It shows yung pagiging unpredictable ng Diyos in the sense that God acts in a ways that humans cannot fully anticipate or comprehend. Ito ay larawan ng pagkatapon ng Israel, kumbaga. Tatangayin sila na para bang tuyong mga dahon. Tinangay sila na parang mga tuyong dahon ng isang malakas na unos. Ang kanilang kasaganahan, kapangyarihan, at huwad na reliyon ay mawawala ng isang idlap. Sabi nga dito, at sila'y mapapahiya dahil sa kanilang mga handog. Ang mismo mga handog na inaakala nilang magdadala ng pagpapala ang magiging patunay ng kanilang pagsuway. No? Ang kanilang pagsamba ay hindi nakabatay sa salita ng Diyos, kundi sa kanilang sariling kagustuhan. Kaya ito ay tinatanggihan ng Diyos. Ano? Alam natin na ang maling pagsamba ay laging nagtatapos sa kahihiyan. Ngunit, dito rin mahigit, kumbaga makikita ang kaningningan o ang pagniningning ng Ebanghelyo. Ano? Kung mga handog ng Israel ay hindi nakapagliligtas, alam natin na si Jesucristo ang ganap na minsanang lang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng nagtitiwala sa kanilang sariling katuwiran o sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga puso ay mapapahiya. Ngunit ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay hindi mapapahiya kailanman. Sabi nga sa Roma 10 verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasambalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Tayo mga kapatid, sa ating patuloy na paglago sa ating patuloy na pagsamba, ano nga ba ang ating tunay na sandigan o ang sandigan ng ating pamumuhay? Ito ba ay kung anong meron tayo? Yung ating lakas? Ito ba yung ating tagumpay? Ito ba yung ating pera? At sariling kakayanan? Ang lahat ng yan ay hindi makapagliligtas sa araw ng paghatol. Tanging si Kristo ang matibay na batong panulok na hindi kailanman mabibigo. Kaya nga, talikuran natin ang bawat idolo ng ating puso at ilagak ang ating buong pagtitiwala sa Kanya lamang. Siya ang ating tanging kanlungan, siya ang ating kaligtasan at walang hanggang pag-asa. No? Sa probinsya namin, merong mga tinatawag na bangka na pangingisda. Ano? Tawag doon, basnig. Ano? So, pagkatapos gamitin ito ng mga mangingisda sa pangingisda, siyempre itatabi nila ito sa may pampang. No? Ngunit, ano bang mangyayari kapag ang isang bangka o isang barko ay walang angkla o hindi ito naka-angkla? Unti-unti itong papalayo sa pampang. Hindi ito lalayo dahil sa
isang malakas lang na alon lamang, kundi dahil pinabayaan itong mawala ang angkla at hindi na itinuwid ang direksyon. Habang tumatagal, mas lalayo itong papalayo sa pampang at maaanod ng tuluyan. Ganito rin ang nangyari sa Israel. No? Hindi sila bumagsak sa isang iglap. Nagsimula ito nang mawala ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Pagkatapos ay itinakwil nila ang kanyang salita. Ang maling pagsamba ay naging katanggap-tanggap na lamang. Ang kasalanan ay naging normal. Ang mga pinuno ay naging tiwali. At sa huli ay dumating ang paghahatol ng Diyos. Ang chapter 4 ng Hosea, mga kapatid, ay nagpapakita ng isang katotohanan na hindi natin maaaring takasan. Ang ugat ng ating problema ay hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang ating pusong lumalayo sa Diyos. Tulad ng Israel, tayong lahat ay likas na gumagawa ng mga idolo. Makikita natin yan sa buong aklat ng Exodo. Maaaring hindi tayo yumuyuko sa mga rebulto, ngunit madalas nating ilagay ang ating pag-asa sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa pera, sa tagumpay, sa ating pamilya, sa relasyon, maging sa relihiyon, o sa ating katuwiran. Kahit ang mabubuting bagay ay nagiging idolo kapag ito ang ating pinanghawakan ng higit sa Diyos. Ang kabayaran nito ay ang nararapat na paghahatol ng banal at matuwid na Diyos. Makikita natin yan sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ganito rin ang panganib sa bawat tao at maging bawat iglesia. No? Ang bawat spiritual na pagbagsak or spiritual falling out ay bihirang nagsisimula sa lantaran at malaking kasalanan. Madalas itong nagsisimula sa maliliit na kompromiso. No? Sabi nga natin, kapag napabayaan ang mga ito, kapag ito ay hinayaan lang nating mangyari, at hindi natin pinahalagahan ang salita ng Diyos, unti-unting inuuna ang mga bagay ng sanlibutan, at hinahayaang may pumalit kay Kristo sa ating puso. Ang mga maliliit na paglihis na ito, kapag hindi pinagsisihan, ay maaaring humantong sa mas malayong pagkalayo sa Diyos. Maaaring malunod tayo katulad ng isang bangkang naanod. Ngunit mga kapatid, ang mabuting balita ng Diyos ay hindi tayo iniwan ng Diyos sa kasalanan. Sa kanyang dakilang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Makikita natin yan sa John 3:16. Paborito nating verse. Siya ang tapat na Israelita na hindi kailanman sumamba sa ibang Diyos at lubos na sumunod sa Ama. Kung saan tayo nabigo, si Kristo ang nagtagumpay. Sa krus, pinasan niya ang paghahatol na nararapat sa ating idolatry at sa lahat ng ating kasalanan. Siya ang ganap at minsanang handog na tinanggap ng Diyos. Upang ang lahat ng nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya ay tumanggap ng kapatawaran, ng bagong puso at bagong buhay sa pamamagitan ng biyaya.
Hindi lamang tayo pinatawad ni Kristo. Binago niya rin tayo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin sa mga idolo. No? Sa Roma chapter 8 verse 1 to 2. Ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. At binibigyan tayo ng pusong tunay na kumikilala, umiibig at sumusunod sa Diyos. Kaya ang ating pag-asa ay wala sa ating sariling kakayanan. Wala sa ating sariling kakayanang magbago, kundi sa biyaya ni Kristo na patuloy na kumikilos sa atin. Philippus chapter 2 verse 13. Kaya't siya sa atin na at lagi nating babantayan ng ating mga puso. Meron bang idolong pumalit kay Kristo sa puso mo? Meron bang bahagin ng iyong buhay na hindi nagpapasakop sa Kanya? Ang ating pagtitiwala ba ay nasa ating relihiyon, sa ating kakayanan, mga pagpapala, o kay Kristo lamang? Tandaan natin ang babala ng kasulatan. Sa 1 John chapter 5 verse 21. Mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang panawagan ng Ebanghelyo ay malinaw, Magsisi at sumampalataya kay Kristo. Talikuran ng bawat huwad naman na sandigan at kumapit sa Kanya lamang. Sapagkat ang pusong lumalayo sa Diyos ay laging may ibang sasambahin. Ngunit ang pusong nakakapit kay Kristo ay makatatagpo ng tunay na buhay, ng kapatawaran at walang hanggang pag-asa. Ang lahat ng kumakapit sa kanilang mga idolo ay mapapahiya. Ngunit ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo ay hindi mapapahiya kailanman. Siya lamang ang ating kanlungan, ang ating katuwiran, ang ating kaligtasan, ang ating walang hanggang kagalakan. Kaya nga, tatanungin ko ulit kayo mga kapatid. Katulad ng tanong ko bago ako magsimula. Sino nga ba ang naghahari sa iyong puso? Manalangin tayo. Panginoon namin, marami pong salamat sa araw na ito, sa pagpapaalala sa amin ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, buhusan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang patuloy naming bantayan ng aming mga puso na huwag mapitag sa kasalanan, na huwag tumingin sa ibang mga Diyos-Diyosan. Na sa bawat araw, Panginoon, kayo lamang ang aming papurihan at bigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Na kayo lamang ang aming sambahin. Marami pong salamat sa inyong patuloy na awa sa amin, sa inyong biyaya, Panginoon, ng kaligtasan. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.